Umaga po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tanungin ko lang kay SPO3 Las Cañas, Arthur. No? Sinabi mo sa inyo mga salaysay mula kanina na medyo may ilang taon ka na rin nanilbihan kay Mayor Digong pa noon, Mayor Duterte pa. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Kung bibilangin ba natin mga ilang taon na, kung higit ko mula mga ilang taon kaya? Since 1989, and then na-cut off ito in middle of 98 and 2001. So, nung mga panahon na yon talagang Mga 20 masasabi years. natin na base rin sa iyo sa salaysay ay naging tunay na natapat ka sa kanya. In fact, naging blind loyalty na nga ang iyong sinasabi sa kanya. Nung mga panahon na yon talagang ganun kakatapat. Opo, Your Honor. Ang pinagtatako ko lang, Mr. Chair, bakit naman kung kailan ka nag-retire? Kare-retiro mo lang. Opo, Kailan Your kung Honor. kailan ka nag-retiro? Last December po, Your Honor. December 2016. Bakit naman kung kailan kayo nagretiro, bakit ngayon ka pa tumalikod, ngayon mo pa iniwan, kumbaga, si Pangulong Duterte? Isa po doon, Your Honor, is hindi ko na kaya labanan ng konsensya ko. Yan ang pinaka mabigat. Yun lang po kaya ang dahilan, dahil sa konsensya at wala nang iba? Yung personal ko po na promise ko sa Panginoon na if given another chance in life, hindi ko dalahin ito sa libingan ko. Kung dito po sa Luzon ay merong weteng, sa Visayas ay merong masyaw, sa Mindanao ay ano po ang tawag sa palaro? Sa Davao City po is last two. Plus 2. Last two po, Your Honor. Plus 2. Kilala mo ba kung sino ang mga nagpapalaro sa Davao? Marami pong mga financier doon, Your Honor, kasi sa Davao kasi is kumbaga open si Mayor Rodi doon sa Lasto kasi hindi naman tinatakbuhan ng mga financier yung mga nanalo. At saka doon sa mga maliliit po na yung mga pobre po, kumikita din sila ng 200, 300 daily. Kung makapanalo, may komisyon sila. Meaning, buhay-buhay lang ang tawag doon sa Lasto. Kung sa madali sila po ay nabubuhay, no, dito sa palaro. Opo, yun ano. Kilala mo ba sila Barangay Captain Romeo Baquerel, Barangay Captain Kilala ko po Salvador? Kilala niyo rin. Kilala ko. Barangay Captain Bantayan? Kilala ko. May alam ka ba na sila po ay nagpapalaro din? Sila ba'y involved sa palaro? Ang pagkaalam ko po na nagpalaro is si Barangay Captain Baquerel. In fact, kumpare ko siya eh. Sila ba'y kasama mo sa mga palaro? Ikaw ba'y nakikinabang sa palaro? Hindi po, personally hindi po. Pero nagbibigay sa akin ng pera, minsan. Di nakikinabang ka dahil may natatanggap ka. Tama ho ba? Hindi naman. Minsan, yung December, binigyan nga ako ni Kapitan Baquerel ng 100,000. Binigyan niya ako. Totoo ba na nagbuo kayo ng tinatawag na Davao Group na para mag-expand o mas lumawak pa yung inyong palaro, no? Ang balita namin sa aming investigasyon sa Davao ay naglayon kayo na makakuha ng mga STL franchises, no, sa mga magaganda, sa mga juicy, tinatawag na juicy areas tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Yan daw ay binuo yung Davao Group at ikaw daw ay isa sa mga nagsabi sa grupo na ang magpapacilitate o ang susubok na kumuha ng prangkisa. Totoo po yun, Your Honor. Ganito ang istorya noon. Month of before ako nag-retire, after doon sa pag-testify ko dito sa Senate, month of November, kung hindi ako nagkamali,
o late of October, inibita ako ni Kapitan Bakerel na mag-ano kami dito sa Manila dahil may pinakilala ko sa kanya na parang gusto din mag-finance ng STL, din magpatulong kung makakuha ito ng prangkisa. So yung siguro mga 5 days ako dito, sama-sama ako sa kanila. In fact, na-meet ko din personal, dinala ako ni Kapitan, kasama ko nga noon si Basti Duterte. Na-meet ko personal si PCSO Chair Corpus. Kasi inibitahan nila na kumain yung isang kainan sa Makati. Then, nakinig lang ako sa kanilang pinag-usapan. Kasi plano ko rin na wala naman akong ginagawa doon sa Davao. Nung nandito ako, nag-follow up ako sa retirement ko, is parang sumasama-sama lang ako sa kanila, libreng kain, minsan binigyan akong pera pang hotel, kasi parang personally na naramdaman ko na parang dahil na-expose ako doon sa Senate investigation, and then, kumbaga, parang successful kong yung pagsisinungaling ko. At saka it appears na tao talaga ako ni Mayor, Presidente. So parang naramdaman ko na gamitin nila yung personality ko para maka-influence. So, hindi naman umubra doon kay Chairman Corpus. Yun po. Kumbaga, yung grupong yon, yung binabanggit na, sa tawagin na nating Davao Group, no? Naglayo na makakuha ng, sabihin na nating ilang hanap buhay. Sa dahilan, gagamitin na nga, tulad na sinabi mo, yung connection dahil ikaw ay identified kay Pangulong Duterte. Opo. So, ano po ang nangyari? Kay Chairman Corpus, nung inyo po nakausap, yung inyo pang prangkisa ay inaprubahan o hindi po? Hindi po ako nag-apply ng prangkisa, Your Honor. No? Nakikinig lang po ako. Pero nakiusap si Kapitan, ipagkasama pa namin noon isa si attorney, yung sekretary ni Basti, Lumbatan. Pero ang nag-discuss na doon, si Atty. Lumbatan, si Chairman Corpus, at si Kapitan Bakerel. Si Basti, hindi naman nakikiusap. Hindi naman. Parang ginamit lang din si Basti para Baka sakali makakuha. Maka-influence. Yes, oo. Okay naman si Chairman Corpus sana. May tinatawag kasi na may term sila doon na bigay niya yung, kung pwede, Visayas at Mindanao. Pero yung gusto ng grupo ni Kapitan Bakerel na yung grupo ng dito sa especially Laguna, Cavite, Batangas. Bulacan, yun yung mga medyo malalakas. Kumbaga juicy areas. Yun po, yun Tama po. ba? Yun po. Pero may tinatawag, may term sila doon na basta yun, parang juicy, mga juicy area. Pero sa pagkarinig ko, hindi pumayag si Chairman. Totoo nga ho ba, Arthur, no? Nung matapos yung meeting, kasama po ba yung anak ni Chairman Corpus na si Migs Corpus bilang kanyang executive assistant? Yes. In fact, iniwanan kami ni Chairman Corpus, hindi siya kumain, naiwan doon ng kanyang anak. So, yun na ang nakipag-usap doon sa kay Kapitan Bakerel at kay Atty. Lumbatan. Yung anak niya. Totoo bang pagkatapos nung meeting na yon, nung meeting na, nung umalis po si Chairman Corpus, nung hindi po na-aprobahan ang prakisa para sa grupo, ay may sinabi ka raw kay Migs Corpus na medyo hindi maganda. Opo. Naalala niyo pa? Opo. Pwede niyo bang pakisabi rito? Total,
Sabi nyo nga, katotohanan. Pakisabi kung ano po ang sinabi nyo kay Migs Corpus. Ganito po ang takbo ng istorya. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financier dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Bakirel, treat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga prangkisa. Then sinabi ko rin, i-treat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Yun po. Yun ang totoo po. Salamat. At buti naman at sinabi nyo rin na Arthur, no? Totoo rin po ba na yung inyo pong grupo, yung Davao Group, no? Hindi ko po, Your Honor, hindi ko po grupo yun. Pero kasama nyo? Kasama-sama lang? Nagsama lang kami for 5 days at that time. Pero sumubok din ho ba kayong kumuha ng customs brokerage? Sa Davao po. Kumuha kayo? Sumubok kayo? Hindi ko na po tinuloy dahil doon sa issue of smuggling. Pero 2012, nakapag-operate kami doon, meron kaming tinayo na isang brokerage. Ito, pinamunuan ang nag-manage si Mark Suico. Nung pumutok nakapag-operate kami siguro mga 5-6 months, ang trabaho ko doon is protection. Nung pumutok ang smuggling sa Davao, pinatawag ako ni Mayor. And then, sinabi ko sa kanya na wala naman direktang rice smuggling sa Davao. Galing lahat Manila. And then, isa ako doon sa kasama. And then, in fact, tinanong niya kung kilala ko ba si Davidson Bangayan. Sinabi ko, personally, hindi. Pero, meron akong nakuhang picture ni Davidson. So, binigay ko kay Mayor. Then, tinanong pa nga niya ako kung kasali si Pulong doon sa operasyon namin. Then, sinabi ko kay Mayor na in fairness naman kay Pulong, hindi. Totoo di po ba, SPO3 Las Cañas, na matapos yung iyong retirement ay nagplano rin kayo makakuha ng isang parang van terminal na kayo po ay magpapatakbo sa Davao? Ano po, Your Honor? Yung parang terminal ng mga sasakyan. Yes. Nagka-pwede kayo? Yes, in fact, nag-audience kami personal kay Secretary Tugadi. Kasama ko 2 barangay captain at meron ding si Barangay Captain Salvador, Barangay Captain Bantayan, and then may mga taga Bulacan na leader ng transport group ng Bulacan. Tanong ko lang na ito ba yung napagbigyan o hindi? Hindi Natuloy po. ba ito, hindi? Hindi po. Hindi rin po. Yes. So, matapos yung PCSO, tapos ito. Panghuli ay nagkaroon po ng isang proyekto, medyo malaking proyekto, no? Sa may Toril, Banawan, 53-kilometer coastal road. Ay, kayo po ba ay sububok na makapag-supply ng quarry para sa proyektong ito? Ganito po. Kinausap ko po. Ano lang, yes or no lang? Sumubok po kayo Yes o po, hindi? yes po. Apo. Yes po. Elaborate, sige po. Nung nabalita na may project sa Davao, si Kapitan Bantayan nagbigay sa akin ng idea kung saan tayo makakuha ng supply ng yung mga lupa dahil pagtambak. Nireport ko po siya si... Ito man lahat na to nangyari after nung mag-testify ka rito, October 3, 2016. Yes, Mr. Chairman. So parang tumaas yung face value mo nung after mag-appear ka kasi deny ka ng deny eh. Parang, Dito, di ba? Parang ganun, Mr. So Chairman. marami lumapit sa'yo. Marami Siyempre, lumapit. malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa'yo at Yes, po. sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4.
Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Sige, please continue. Mr. Chairman, it appears that our witness here, hindi strike 3, mukhang naka-strike 4 within that period, no, after the retirement. Sumubok lang. Alam mo, at SPO3 Las Cañas, lahat naman po na magre-retiro, particularly mga pulisan, kilala po natin yan, iniisip yung kanilang kinabukasan. No? Hindi naman masama ho yung maghangad kayo. Kaya lang, it appears, Mr. Chair, that mukhang naka-strike 4 ho kayo. Walang, kumbaga wala hong natuloy. Nabokya doon sa mga hinagad ninyo. Your Honor, hindi po ako ang naghangad, ako po ang nilapitan. Wala naman akong kapital. Tatanungin ko lang ho, yung inyo po mga kasama na banggit kanina, no? Si Jim Tan, Sunny Benaventura, at si SPO4 Cloribel, sila po ba ay retired na rin ngayon, retirado na rin, o nasa aktibo pang serbisyo? Ang active lang si Jim Tan, SPO4 Jim Tan. Yung the rest, marami nang nag-retire po. Kagrupo nyo sila, tama ho ba? Si Jim Tan, nakagrupo ko po nung heinous crime group na. Si itong grupo namin kay Cloribel during the time of anti-crime unit. Sila po, kamusta naman ang kalagayan nila ngayon? Sila ba'y napagbigyan dun sa mga... Sila ba'y na-i-appoint after retirement o nabigyan ng pakinabang o nabigyan ng hanabuhay matapos sila magretiro? Hindi ko po alam, Your Honor. Ay, hindi nyo na po sila nakakusap matapos kayo mag-retire? Si Jim, last ko siya nakausap nung nag-appear kami dito sa Senado. Arthur, kasi nainip lang akong tanongin ni Senator JB. Sumaba ba loob nyo na na-0-4 kayo? Masama ba loob nyo? Ako po hindi po kasi 100,000 po allowance ko kay Mayor. Hindi, itong lahat ng nilalakad nyo, nilalapit yung mga kaibigan lumapit sa inyo, ni hindi man lang kayo napagbigyan, ang tanong, sumama ba yung loob nyo? Hindi Nagtampo po, kayo? hindi po, Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Parang hindi ka panipaniwala na hindi ka napagbigyan sa haba ng pinagsamahan niyo, ilang taon? Kasi po, wala At naman po. sinasabi mo nga pa, pumapatay ka dahil sa utos, tapos hindi ka man lang napagbigyan, hindi ba natural sa tao sumama loob? Pag sinabi mong hindi sumama loob mo, hindi ka normal. Wala naman po akong... Hindi. Nagdamdam ka. Huwag na, i-ano natin, euphemism ng konti, nagdamdam ka ba? Honestly po, Mr. Chairman, wala. Kasi ito pong plano kong Hindi ko dinudugtong dito. Sinasabi ko lang kung sumama loob mo o nagdamdam wala ka. po, wala po. Sige, salamat. Tatanungin ko lang, no? Sususuga ko lang yung sinabi ng ating chairman. Kailan ho kayo na-reject na ito, halimbawa, yung kay Chairman Corpus, was it before the Senate hearing? Nung una, no? Yung unang pag-appear nyo rito, ito yung o kaya pagkatapos na? Na-reject po is, wala po kasi hindi naman ako ang nagkipag-usap kay Chairman. O nga po, pero mga anong panahon ho yun, yung hindi kayo pinapabigbayan? After the hearing. After na? Yes. After na ho? Yes. So yung sa, doon po sa quarry, pagkatapos na rin po? Yes, pagkatapos na po. Wala naman po akong kinausap doon. Yung po sa van terminal na nakausap nyo pa si Secretary Tugade, gaya nyo nabanggit, ay, kumbaga, tinabla rin kayo. After na rin ho ng hearing. After na nung previous hearing. After previous hearing, pero hindi naman po ako ang tinabla niya. Yun namang barangay captain na kausap niya. Okay lang ho. Pero doon na, yun na po, tinatanong po natin. Tatanungin ko lang ho, Mr. Las Cañas, hinangaan ka namin dahil napakahirap na iyong ginawa, no? Na iyong sakripisyo. Kahit na mahirap na panganib ang buhay ng pamilya mo, tatanong lang na, gusto ko lang humanaman, ang pamilya mo po ba ay nasa po ngayon? Nandito pa ba? Sa Davao o na safety nyo na? Safety na po, Your Honor. Mga kailan sila umalis? Ito'y bago ka lumantad? Ilang linggo? Ilang araw? Pwede po, Your Honor, hindi ko sasabihin for their safety. Sige po. Sino po ang tumulong sa inyo at o kaya sa inyong pamilya? Meron bang mga tumulong na tao? Ang sa akin po, particular, ang
Mga pare po. Mga pare. Wala bang meron daw ho kayong nakausap, may nakakita sa inyo bago ho kayo pumaliktad, no, noong February 20, may mga kausap daw ho kayong mga foreigners, mga puti sa Davao. Ito ba yung nangyari? Hindi po totoo yun. Hindi totoo, walang nakakita. Wala po, Your Wala Honor. kang kausap. Wala po. Anyway, Mr. Chair, if there will be a next hearing, I hope that we can invite the Bureau of Immigration, probably just to find out whether the family of Mr. Las Cañas, when they left the country, probably PCSO chair, to shed light, no, doon sa nangyari. And also SPO for Tony Tocmo. Kilala niyo po si Tony Tocmo. Yes po, retired na po yun. Siya po ang isa sa mga pinakamalapit sa inyo. Yan Di po ba? ang naging kasama ko nung nandito ko po straight 5 days. Dahil siya po ang nag-follow up nung retirement ko sa Krami. Mr. Che, kung sakasakaling may isa pang hearing, siguro si SP4 Tony Tocmo, para nga ho malaman natin kung totoo yung inyo pong sinasabi. Tanong ko lang ho, no? Kasi para ako na deja vu dito, Mr. Chairman eh. The first time that you came out, recanting all the things you said against about President Duterte, napansin ko lang yung mga kasama nyo sa flag lawyers, no? Medyo kilala ko yung mga mukha nila eh. Nasa kaliwa nyo, si Attorney Ardo Sanidad, Attorney Pablito Sanidad, kulang na lang si Alex Padilla, wala ho, no? Siya po yung abogado nyo rin. Kulang na lang dito sila Simeon Marcelo, parang kompleto na yung cast nung 2001. Nung una po lumabas, nung unang in-impeach si President Estrada, sila din ho ang nasa likod eh. Si Chavit Singson. Pwede ko magtanong, pwede nyo ba i-confirm, Attorney Sanidad? Either of the, yes or no lang ho. Kayo What rin you- po ba? I don't understand the question, Mr. Senator. What Kayo do you rin ho want us ba to yung confirm? kasama ni Chavit Singson noong 2001 nung humarap po siya dito? Oh, we were his lawyers, sir. Aba, Yes, I would like to dyan lang. confirm that. Yes, sir. Yes, sir. Are you part of then any movement or a plot at that time? Were you part of it? No, sir. We are No. not, sir. In fact, we were the lawyers representing witnesses against Senator Lacson when he was with the PAO-TF before. I think Senator Lacson would vouch for that. Pero sa ngayon po, masabi niyo bang hindi rin ho kayo kasama? I will tell In you, any Your Honor, moment. we are here as lawyers. Yes, okay. Just I wanted to make sure because the last thing we know, no, 2001 is a foregone conclusion, Mr. Chair, but